Ito. Yan. Ulitin natin ayan Kita niyo ba? Diyos ko po, Ka-Rudy. Anyos, humihingi ng 500 million dahil sa pagsira sa kanyang integridad. What? And it ruined my integrity as Palace press officer. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman at maglalambing na naman tayo. Natuwa lang ako. Supalpal. Supalpal o napahiya? Talagang makikita nyo na alam nyo yung reaksyon ng mga tao noong sinasalubong ni Bongbong. Kita mo, pag yan talaga ang binigay mo, pinakmukha mo sa taong bayan, hindi ka rin papansinin. Pumunta ng Villamor Airbase ata ito si Bongbong at sinulubong yung na-repatriate na kababayan nating OFW. Ang mama hindi pinansin. Kawawa. Diba? Gusto nyo makita para mapatunayan natin? Gusto nyo? Gusto nyo? May papakita ko sa inyong video. Kasi talagang nakakaawa ang mama. Parang may sakit na pinandidirian ng ating kababayan. Ito nga lang naman ang kanilang natagpuan. Nakuha din sa media. Natagpuan ka yan. Saan natagpuan? Natunghayan. Sorry naman. Kahit ikaw, kung nandun ka sa sitwasyon na yon, talagang mapapatawa ka na lang. Sasabihin sino ba siya? Panggulo ba siya ng Pilipinas? Walang pumansin. Walang nakipag-shake hands. Ipasok na natin para matawarin kayo. Ayun hindi yan. Bakit? Mamaya yan. Si pangit yan Mamaya yan. Remove natin yan. Ito. Yan. Ulitin natin ayan Kita niyo ba? Diyos ko po, Ka-Rudy. Walang pumapansin sa mama. Hanggang tumalikod na lang. Tinalikuran na lang. Pansinin nyo Ayun tumalikod na lang. Ang panggulo. Kasi nakakahiya ho naman. Pag ikaw ay daraan, pag ikaw ay dinaanan at hindi ka pinansin, nakaka-insulto. Ibig sabihin, hindi ka love ng Pilipino. Kaya wag niyong sasabihin na malakas kayo sa taong bayan. Na mahal kayo ng taong bayan. Kaya lang ho kayo nanalo, ito sasabihin ko sa inyo dinala lang kayo ng mga Duterte. Dahil sa inaraw-araw niyo pumunta sa Davao nung panahon ng kailangan niyo si BP Sara. Ngayon nakuha niyo yung gusto niyo. Ang lalakapal ng mukha niyo, ang lalakas ng loob niyo, traidorin. Yung tumulong sa inyo na magpalibing sa inyong ama at tumulong sa inyo na manalo, nagpakumbaba na nga, nagbaba na ng sariling pesto, vice presidente na lang ang tinakbo dahil gusto kang tulungan, anak ng tinaydor mo pa. Ano nangyari? Katunayan lang yan na hindi kayo love ng taong bayan. Diba? Ito si Pangit, nananawagan ata ng kilala niyo si Pangit na political vlogger. Anak ng bugi ang Pangit. Iba pala, kulay green ang tema niya, pero sinisigaw niya, power people. Sino ba Pangulo? Bakit kay BP Sara kayo nakatuon? Kasi sinisigaw niya dito, power people. Baligtarin niyo na lang yun. Diba? Yun ang sigaw niya. Dapat, sinasabihin niya dito, yung Pangulo. Bakit si BP Sara ang tinatarget niya? Kahiliran niya sila Lamas, mukhang Lamas. Magkakamukha yung si Tartar. Si Tartar King, kasama niya. Ito, ipapasok na natin. Hapon sa mga Bisaya natong kababayan din Mga Bisaya say, people power! People power! People power! People power! Ngayong hapon, so mag-chat muna tayo bago ako magsasalita. Magaling yan. Ang sagot nyo Sila ay Birete. people power!
Kontra dinastiya, people power. Kontra korupsyon, people power. Tungo sa ginhawa, people Power! Mga kababayan, ang people power ay hindi nagsimula sa EDSA. Ito ay Nakita nyo, ang dami yung kuskus balungos. Di ba? Ito, masasabi mo, ang iingay nila, ang iingay nila sa gobyerno, dapat sino ba sinasabihan ito? Di ba dapat si Bongbong? Di ba? Kung kayo ay maggagawa at magngangaw sa gobyerno, hindi si Bibi Sara ang tatargetin mo. Dapat ang hamunin mo ng debate si Bongbong. Bakit nakatuon ka kay Bibi Sara? Di ba? Alam nyo na. Dahil sila yung mga makukulit. Sila yung mga may balak na si Bibi Sara ay hindi makaahon, hindi makatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Alam nyo na yung ugali ng pangit na ito. Hindi ko alam dati kulay green ba to? Tuloy pa natin. Tuloy natin para magkaintindihan tayo. Kailan pa ba to? Matagal na ba to? Bago lang. Mula sa bawat araw na paghihirap, pagdurusa, pagtitiis, at pananahimik dahil sa takot. Natatakot ba tayo ngayon? Hindi! Hindi tayo natatakot! Oo, umabot tayo sa panahon, sa punto na ayaw na nating manahimik. Ayaw na nating magpinti. Ayaw na nating magtiis. At sumabot ang lahat ng ito sa EDSA. Ordinaryong tao, maliit na boses, individual, pero napapalakas kapag nagsama-sama. This is the spirit of people power. Kontra sa korupsyon, galit sa mga mapang-abuso, galit Ang sinabi niya dito, kontra korupsyon, galit sa mapang-abuso. Sino ba ang korap? At ngayon lalabas ka at hahamunin mo si Bibi Sara ng debate. Sino ba nakaupo ngayon? Sige nga, tanungin mo sa sarili mo yan. Tanungin mo ngayon sa sarili mo para masabi mo sino ba ang kinakalaban mo. Kurap ang hinahanap mo, di ba? Sino ba ang kurap? Sino ba ang may kinalaman sa mali-malitang pera? At sino ba ang, mga magnanakaw na binabanggit mo? Nakakahiya naman sa'yo eh. Bumibila ka kay Bibi Sara pero hindi mo alam yung amo mo ang magnanakaw. Yun lang tayo. Maging totoo lang tayo, ha? Ito, pasok natin. Ang sabi ni Bibi Sara ngayon, inutos niya na sa kanyang abogado, naku, yari na ngayon. Kasuhan nyo at panagutin nyo. Yan ang utos ni Bibi Sara. Mababakto yun na sila. Sino sila? Sino ang dapat mapanagot? Diyos ko, eto na ha. Eto yung magandang balita. Bibi Sara, panagutin mo na sila. Pili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice presidente na duly elected ng tao. Tama. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Kaklaruhin lang namin abogado ka ni Sara Duterte or Vice President Sara Duterte dito lang po sa kaso kay Madriaga? Opo, para dito sa perjury complaint versus Madriaga at saka sa mga susunod pang kakasuhan kung aabot tayo doon. Siyempre bago tayo mag-dig in dito sa issue na ito, kami po nakikita namin na dati naman po si Pangulong Vice President Sara Duterte hindi siya masyadong sumasagot sa mga issues. At nasabi rin niya doon sa nakaraang interview ni Banat Bay tsaka ang inyong lingkod sa Tapang at Malasakit. Yeah. Sinabi niya na ayaw niyang matulad kay Pangulong Duterte
Kasi si Pangulong Duterte, yung mga nag-aakusa sa kanya noon, yun din yung mga ginagamit sa kanya ngayon sa ICC. Ano pong opinion nyo tungkol doon? Tama po ba ito or hindi lang po ba ito yung una at huli na mga kakasuhan ni Inday Sara sa mga naninira sa kanya? Tama po yun. Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment Oh. na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, Yan. panagutin na yung dapat Goods yan. panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Attorney, kinasuhan niyo po ng perjury. Tama po. Ang tanong ng taong bayan, bakit perjury at bakit hindi cyber libel? Yung yan, maganda perjury, daw. yun ang rekomendasyon natin kay VP Sara kasi yung sa cyber libel kasi or libel, kailangan merong element yun ng publication. Kunyari, hindi naman natin mapatunayan kunyari na si Madriaga pinublish niya yung affidavit niya. Malamang dyan ang abogado niya or sino mang tao sa likod niya, yun ang nag-publish nun. Kaya ayaw na nating isipin yung technicality na yun. Kaya nag-focus tayo sa perjury. Ang perjury lang naman, kailangan lang natin patunayan na sa isang sworn statement, katulad ng affidavit niya, nagsinungaling siya. At yun, madali nating mapapatunayan yun. Yun naman pala. Pag perjury, ibig sabihin, yun na nga, yung kagaya na ginagawa ni Madriaga, lagi siya nagsisinungaling, kahit wala naman siyang ebidensya, at yan ay gawa-gawa. Malamang kung sino nasa likod niyan. Andiyan si Trilling, andiyan si Saba Queen, yan yung mga pakanaan niyan. Ngayon, for sure, nasa oblo na yan si Madriaga, madadagdagan ng kaso niyan. Diba? Hindi na makakalaya yan. Kasi, nagpapagamit eh. Bakit ka nagpapagamit? Para saan? No? Tinatambakan ka ba nila ng pera? Ha? At para makisaw-saw ka? Ngayon, ito. Tatambakan ka na ng kaso ngayon. O usaping kaso. Di ba, nagkaroon ng parang si Auntie Claire ay, binanatan ito ni Congressman Libiste. Tama? Oo nga, si Auntie Clara ngayon ay humihingi ng danyos. Humihingi ng 500 million dahil sa pagsira sa kanyang integridad. What? Talaga ba? Ano ba ang nasira kay Auntie Clara? Auntie Clara, nagtatanong lang ang taong bayan. Oo. Ano ba yung nasira sa'yo? Diba? Kasi nga, dapat magtanong sila, bakit Auntie Clara, ikaw nga, pag bumibira, kahit yung mga pronouncement mo ay hindi maganda, wala namang nagdidemanda sa'yo, wala nagpa-file ng kaso sa'yo. Bakit ito si Congressman Libiste hihingin mo ng 500 million? Mukhang napakalaki naman ata. Nagtatanong lang ho ito alamin natin kung ano yung kanilang mga usapin dito sa 500 million na hinihingi sa integridad ni Auntie Clara. Auntie Clara, pasok! For ruining my integrity. Okay, 500 million. Yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. Talaga ba, Auntie Clara? Damages daw. Bahala sila mag-usap dyan kung ano yung hinihingi ni Auntie Clara. Pero, sasabihin to malamang ni Congressman Libiste. Parang sinabi niya na parang kung mayroon siyang dapat ipagamot kasi parang na-anxiety raw, di umano kung dapat siya maipagamot, papagamot daw ni Congressman Libiste. Pero hindi si Congressman Libiste magbabayad ng 500 million.
Yun ang kanya sagot. Ano pa ang dapat natin pag-usapan? Ito, ipasok pa natin ito. Post ni Jing Paras, ni Congressman Jing Paras, patungkol dito kay Pinky. Ang sabi niya rito, ayan Pinky, kuratong senator. Ayan, sabi niya, pati kasama mo si majority, di pipirma sa paltos mong committee. Usapin pala ito ng committee report patungkol sa flood control. Yung ibang senador ho ata ay hindi na ho nagsipirma kasi palpak ang itong ginawang investigasyon ni Kuratong NST ni Pinky Locson. Di ba? Oo. Ano pa ba? Ang gagawin nito mga ito. Kung ayaw na rin ng mga senador, malamang sa malamang, wala nang naniniwala sa'yo. Sabi dito, di ka ba mahiya niyan? Nagmamayabang ka kas chairman ng Blue Ribbon Committee at panay press con at interview mo. Pero pinklawan at dilawan lang ang napapirma mo at sila'y 4 lamang. Aray ko po, di ba? 4 lamang. Andyan sina. Dapat kasi pinatawag mo. Sino ba yung 4 na yun? Ibig sabihin, di ka pinagkakatiwalaan ng mga kasama mong senator. Pati majority leaders, ayaw pumirma. O sino ba yung mga majority? Dapat kasi ipinatawag mo yung 18 Marines para magkaalaman. Na magkaroon ng kredibilidad yung investigasyon mo. Ejercito refuses to sign flood control scandal report. Senator J.B. Ejercito refused to sign the Senate Blue Ribbon Committee's final report on flood control anomalies. Why? Because it did not include contractors. Yung kita nyo. Alam nyo kasi ito, lagi na lang kasi nakasangga ito dito sa nakasangga ito sa amo niya Lagi niya pinagtatakpan. Ngayon, bakit hindi mo pinatawag yung 18 Marines? Kaya hindi rin naniwala ito si J.B. Ejercito sa kanya. Sabi pa dito, among those recommended for preliminary investigation, Ejercito criticized the report for omitting key figures behind the multi-billion peso scandal, saying, I won't sign until the major players are included. Right now, the report is incomplete. Nako. Dito magkakaalaman kung saan yung kredibilidad at tapang. Kasi alam niyo bakit? 'Di ba si JB tsaka si Jinggoy anak ni former President Erap Estrada na ang tawag dito na impeach. 'Di ba sinira nila yung mga pangalan ng mga Estrada? Kaya tatayo malamang dito. Kasi pinagbintangan si Estrada na magnanakaw, plunder, kaya siya na-impeach Ngayon, ngayon tatayuan ng mga Estrada ito. Patunayan mo, Mr. Kuratong. Sabi rito, Kuratong, ikaw ngayon ang manindigan. Nasaan ang paninindigan mo? Damay-damay kayo dyan kasi yung amo mo hindi na pinapansin, sinalubong ng mga kababayan natin Pilipino. Pero ni Hani ho, wala. Nakakahiya. Despite revision changing the language from recommended to be charged to undergo plenary investigation, only 4 of 9 required senators have signed, leaving the panel finding in limbo. Aray ko po, iyak na naman sila. Diba? Ito yung isang dapat inaalam bakit hindi na nagsipirma. Ayaw na kasi pinaglulukan lang nila ang taong bayan. Yun lang ang nakikita natin dito. Ano ba yung mga dapat pang i-consider na sa sobrang pagnanakaw nila kasi wala na talagang magtitiwala kahit sa mga amo nila. Nagtataka nga tayo Bakit itong si Balulong hindi napapatawag 'Di ba kayo, nagtataka kayo, ang tagal na, umabot na ng taon, pero yung amo nila hindi nila mapatawag. At ito, may committee report, walang pumipirma. Why? Isang malaking katanungan. Bakit? At bakit, ang tanong dito, bakit hindi pinapatawag sa investigasyon ng Blue Ribbon yung 18 Marines at si Balulong? Maganda niya pagharap-harapin nyo.
para magkaintindihan kung sino nagsasabi ng totoo. Oh, eto na naman siya. Oh, si Au Au. Sabi rito, kailan lang to? 2 hours ago. Trillanes to file cyber libel versus 18 ex-Marines. Ano kaya yung balita rito? Parang pinakita lang, pinicture lang siya dito pero wala pa namang interview yung nagaganap eh. Ito, Senator, pakitaas lang po ng konti. Yan. Ayun. ngayon lang pala ito March 23. So, nag-file na ho ng cyber libel itong si Au Au dito sa 18 ex-Marines. Wow, talaga naman. Paano pag napatunayan na ikaw ay talaga ipinagdadalhan ng napakaraming maleta? Anong mangyayari at anong usapan? Nagtatanong lang ho. Oo, kasi ikaw ay nadadawit ng 18 Marines. Alam nga yung bahay mo sa Antipolo eh. Diba? Paano kung totoo pala yung 2 million na binigay doon sa ICC? Paano yun? Oo, nagtatanong lang ho. Ano kayang gagawin niya? Saka tayo mag-video. Sige lang po. So, ayun nakita nyo, nag-file na siya ng complaint. Ano kaya kahantungan nito? Diba? Ibig sabihin, kaso nga lang ang problema nasira ang pangalan. At sira ang pangalan mula una hanggang ngayon. Diba? Kasi puro naman kasinungalingan naman talaga yung pinagagawa nito. Ikaw ba naman, yung kay Tatay Digong, sinabi na marami raw bilyones si Tatay Digong sa bank account. Maski si BP Sara ay napakarami raw bilyones. At si BP Sara daw ay naglustay. Naglustay daw ng napakaraming milyon. Wow, talaga ba? Naglustay o talagang ginawa nyo lang ng kwento si BP Sara? Malamang yan, ginawa lang ng kwento si BP Sara eh. Yun talaga ang paniniwalaan mo. Diba? 2016 pa lang. 2016 pa lang. Nakabantay na kayo sa Duterte. Ikaw nga, di ba gusto mong makipag-tandem kay Tatay Digong? Tinabla ka lang ni Tatay Digong eh. Tinabla ka lang ni Tatay Digong. Di ba? Nagalit ka na ng gusto. Galit na galit siya kay Tatay Digong. Hindi siya naging vice president eh. Budget issue ng NUP almost resolved. Ayun na, maingay lang pala siya pagdating sa sa usaping budget. Kaya pala gustong tablahin ang majority kasi may gusto lang pala sila. Ano ba yan, Kuya Goods? Kasi nagtataka tayo dito, nagpa-interview pa itong mama na ito. Siya lang naman, ito si Puno. Sabi dito sa post ng historiador, eksklusibo, budget. Anong budget ito? Budget lang pala ang gusto nila, kaya pala sila maingay. Budget issue ng NUP almost resolved na matapos sabihin ni NUP Chairman Congressman Ronaldo Puno na pinag-iisipan na nilang umalis sa majority ng Kamara dahil sa issue ng pag-release ng budget. Yun naman pala. Sa mensahe ni Puno sa Abante, sinabi niyang almost resolved na ang budget issue sa kanilang mga distrito. Ano yan mismong si Majority Leader Congressman Charis at Executive Secretary na si si PhilHealth Fund. Si Recto ang nag-ayos nito noong Martes, isang araw matapos ang press conference. Tapos na ang issue nila. Pera na eh. Diba? Magaling sila pag pera usapan. Aray ko! Mukhang pera ang mga magnanakaw sa kabanang bayan. Wala kayong inintindi. Kundi pagnanakaw. Pondo, pondo, pondo. Kaya next time, wala nang maniniwala dyan kay Mamang Puno na mukhang ugat na. Wala nang maniniwala. Kasi tingnan nyo, pondo lang pala ang gusto ng mama para lang makuha yung pondo, gumawa pa ng mga istorya.
Ang saklap naman. Ayan ang mga dapat yung tandaan. Kung sakali kayo ay boboto muli, tandaan nyo yung mga pagmumukha ng mga magnanakaw. Mapunta tayo dito sa issue ng ano. Dito ka talaga mabibilib sa mga ginagawa ng ating Vice President. Mantakin nyo libreng sakay. Libreng sakay yan, no? Air condition. At walang pangalan. Diba? Ito sabi rito, Office of the Vice President of the Philippines, Inday Sara Duterte, Joey Rivera. Ito yung mga ano. Look, air conditioning na may wifi pa. Libreng sakay ng OBP. Pansinin nyo. Hindi ginagawa yan ng panggulo. Meron ba siyang palibre sakay? Yun lang ang atin. Alam nyo kung sino yung magaling sa nagmamagaling. Alam nyo yung marunong sa hindi marunong. Alam nyo yung mahal ng bayan sa hindi mahal ng bayan. Kaya ito si Bangag, for sure, inaayawan na to ng taong bayan. Diba? Hay, Pilipinas, puro utang ka na. Babangon ka pa ba? Ilan na ho ang utang ng Pilipinas? Baka magulat kayo. Tumataging ting ning 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 ning. Ang pagkakaalam natin, 18. Nangutang pa ng 800 million US dollar. Ilan na yon? Baka siguro pagkatapos ng termino ni Marcos Jr., wala na talaga. Lubog na lubog na. Ganyan talaga. Nangako na nangako na ibabangon ng Pilipinas, babayaran ng utang, pero ang pangako napunta sa kasinungalingan. Gumanda ba? Sasabihin nila, bakit inaasa nyo sa gobyerno? Natural. Hindi naman inaasa sa gobyerno yung pangkain ng tao. Maging tama lang sana yung mga nangyayari at yung mga dapat ayusin sa bansang Pilipinas. Binabudgetan nyo yung infra, binabudgetan nyo yung DPWH, anong nangyayari? Bakit hindi nyo ngayon tutukan? Nawala na yung ICI. Diba? Ang pangako nila, imbestigahan, may nakulong ba sa ICI? Wala, puro drama lang. Sa ombudsman. Yung mga sinampahan nila ng kaso ng mga DE. Asa na? Puro state witness na ho sila. Ganyan ang kalakaran dyan. Kaya, ang target lang nila dyan, sasabihin ko sa inyo, BP Sara lang talaga. Kasi kampi-kampihan sila Wala kang maanuhang na maasahan dyan. Magmula sa Pangulo, hanggang sa Alipores ng Congressman, hanggang dyan sa mga direktor at mga nasa ahensya na siya ang nagtalaga. Diba? Asa na si Bonoan? Nakita niyo pa ba si Bonoan? Wala na. Sa Amerika pa ata ulit. Diba? Andito ba sa Pilipinas si Bonoan? Wala. Walay na ang pera ng bayan. Nagsoli daw kuno. Itong si tawag dito, yung 110 million. Si Bernardo. Ano nangyari? Siya ngayon nagtuturo. Sila ngayon ang bida. Sila yung nagnakaw, kasabot magnakaw. Sila ngayon ang bida-bida ngayon. Inimbestigahan pa ba ulit? Wala na. Parang kwentuhan na lang lagi Anong palagay nyo? Ano ang nangyari sa bansang Pilipinas sa panunungkulan nito ni Bangag? Meron ba? Meron ka bang magandang nabalitaan na napagawa ni Bangag to? Meron bang ganon? Ultimo nga yung continuity, wala Merong ipagmamalaki. Nagkautang-utang ang Pilipinas sa panunungkulan ni Bangag. Yun ang pagmamalaki nyo. Di ba? May paglalaban nyo ba yan na dapat pang magkaroon ng isang kaapelido nila sa susunod? Wala na, last nyo na yan. Hindi na kayo tatangkilikin ng taong bayan. Pasensya na pero pinatunayan nyo lang kung ano yung ginawa nung dating kasalukuyan, ang dating panahon, nangyari din sa kasalukuyan. Diba? Sino sasabihin, sino magtatanggol na ang amo nyo ay hindi magnanakaw? Ano nangyari? Kung magnanakaw, tanggapin mo na, pinatunayan mo naman Diba? Ano pa? Ang galing talaga na ginawa ni Vice President, no? Pagaling. Tuloy ang kadramahan. Humingi. Ito na, may post dito. Humingi
si Yusek Claire Castro, nabayaran ko siya. Ito. Ito yung maganda, mismong post ni Congressman Leandro ito. Sabi niya rito, ayan kay ko nga, humingi si Yusek Castro, nabayaran ko siya dahil sa sleepless night and anxiety. Ayun yung sinabi ko kanina eh. Nadulot umano ng kasong isinampa ko laban sa kanya. Wala akong obligasyon bayaran siya. Kita mo, all goods. Wala akong obligasyon bayaran siya. Pero kung kailangan niya magpagamot, ngayon, bukal sa loob kong sagutin ang kanyang gastusin sa ospital. Ang lumalabas lang dito, Anta Clara, wala kang mapapala kay Congressman Leandro. Hindi kanya tawag nito, hindi kanya babayaran. Kung gusto mo ilabon ng kaso, ilaban mo ng kaso. Bilyonaryo yan. Bata pa lang bilyonaryo yan. Pero kung halimbawa magkakasuhan kayo, kaya naman yan. Senador nanay yan eh. Ang tanong nito, Auntie Claire, pag wala na ba sa pwesto yung amo mo, ano na mangyayari? Paano kung senador pa ito si Congressman Libiste? May balak atang tumakbo. Paano kung halimbawa nanay niya senador pa rin? Tapos yung amo mo wala na. Ano kaya mangyayari, no? Nagtatanong lang ho kami, hindi naman masama magtanong. 'Di ba? Ayusin niyo na kasi. Kung talagang kaya mong banggain si Congressman Leandro Bilibiste, kasuhan mo ng sangkatutak na kaso. Sasagutin naman yan dahil mapera at may mga abogado yan eh. 'Di ba? O kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin mo na yung bell para lagi ka nang merong upload videos na natatanggap. Hanggang sa muli. Bye-bye!